nating kualaman ito para muling masidlan ng bago. Kapag ka po yung biyaya na ating tinatanggap, sinasarili lamang natin, wala na hong pagkakataon ng Diyos na bigyan pa tayo sapagkat puno eh. Kaya nga, isa pala sa itinuturo sa atin na ito palang Lord's Supper, itong ating ginagawang ito ay isang witnessing to the death of our Lord Jesus Christ. Isang pagbigay patotoo, pagbabahagi sa iba ng kamatayan ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, mahalaga na para pala ako lagi napupuno ng pagpapala ng Panginoon, alisin ko yung mga dating laman, ibahagi ko sa iba, at muli ay marirefill ako ng biyaya ng Panginoon. Kaya napakaganda po pala nito, na tuwing tayo tatanggap ng communion, ng Lord's Supper, ito pala ay isang pamamaraan pa rin para maalaala kung kinakailangan palang bahagi sa iba yung kabutihan ng Diyos upang patuloy naman niya akong punuin ng kanyang biyaya at ng kanyang pagpapala. Well, ang huling bahagi ho na nais kong ibahagi sa inyo at bigay sa inyo na katotohanan na napapaloob sa ating Lord's Communion, Lord's Supper, ay yung sabi rito sa verse 26 dun sa huling bahagi, we are not only proclaiming the death of the Lord, kundi ang sabi rito, proclaiming until He comes. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, ito palang pag-aalaala natin ng Lord's Supper nito ay, it is a feast of hope. Napakaganda. Isang piging ng pag-asa. Ano ba yung pinatawag ng banal na kasulatan na blessed hope po natin? Yung ating mapalad na pag-asa. Yun po yung pananampalataya natin na isa sa mga araw na ito, ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik upang kunin ang lahat ng mga tinubos ng kanyang banal na dugo at dalhin doon sa isang dako na pinangako niya sa atin. Ito'y buhay na walang hanggan na kasama ng Panginoon. Isa sa pinakamaganda na maging buhay dito sa mundo ay yung isang buhay na meron kang pag-asa. Alam niyo, sa ating kalalagayan ngayon ay maraming ng tao ang unti-unti hindi lang nawawalan ng pag-asa kundi namamatay na ang kanilang mga pag-asa. Udyok marahil na maraming mga kabiguan na kanilang tinatanggap sa buhay, maraming mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa kanilang buhay na unti-unting bumubura o nag-aalis ng kanilang pag-asa. Sabalit, napakagandang balita na tuwing aalalahanin natin itong communion, itong ating Lord's Supper, ito pala ay isang piging na mayroong lakip na pag-asa. At yung kapatid ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, may pag-asa ka. Kung sakasakaling sa palagay mo ay wala na, parang wala ka nang magagawa, parang you are at the end of the rope, parang naroon ka na sa huling bahagi at wala ka na makakapitang iba. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, nandyan ang Panginoong Hesus. Huwag kang bibitiw. Hindi ka niya bibitawan. Kaya nga siya ang iyong pag-asa. Kaya nga, anuman ang maaring pasanin mo, anuman ang maaring pabigat mo sa buhay ngayon, anuman ang maaring dinadala mo ngayon na nagbibigay ng kawalan ng pag-asa sa iyo, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon. Every time na merong Lord's Supper, every time na meron kang tinatanggap na bahagi ng Holy Communion, may pag-asang ibinibigay sa iyo ang Panginoon. Pwede bang tayo ay sama-samang manalangin? Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na pag-aralan namin at nabuo at nakita namin ang mga katotohanan na napapaloob sa banal na komunyon.
Napakapalad namin, Panginoon, na every time na aming nararanasan ang Lord's Supper, nakikita namin ang mga katotohanan ito na lalong nagiging higit na makulay at madamdamin ang Lord's Supper. Kaya nga, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging isang ritual o maging isang parang pangkaraniwang gawain ng church, isang activity lang ng church o programa ng church, ng sambahan ang Lord's Supper, kundi magkaroon ito ng bagong kahulugan sa amin. Kahulugan na mas malalim pa, Panginoon, na lalong humahamon sa amin tungo sa isang masigla at isang buhay na paglilingkod sa inyo. Panginoon, ano man po ang nararanasan ng aking mga kapatid ngayon, maaaring sila ay may mabibigat na pasanin, may karamdaman, Panginoon. Ano man po ang kanilang kalagayan sa mga sandaling ito, dinadalahan ko po sila sa inyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Bigyan mo sila ng pag-asa sa kanilang mga buhay at makita nila na meron kang inilalaan ng pagpapala sa lahat ng nahandang lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus na po ang aming samo dalangin. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at sana ay itong serye na ating pinag-aralan ito ay makapagbigay ng dagdag na katuruan, dagdag na liwanag, at dagdag na sandigan tungo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos. At katulad ng aking sinabi nung una ay mapapanood niyo at mapapakinggan yung aking naanyahan na magbahagi sa bahaging ito ng ating programang Pillars of Truth, yung aking kaibigang pastor, si Pastor Sanchez. Ang Diyos ang siyang sumanyo. Pagpalain kayo ng Diyos.